Nagsimula ang pelikula sa Trieste, Italy, kung saan nakasakay si Michelle Silenzi sa kanyang bisikleta habang papunta sa paaralan. Huminto siya sa isang tindahan na nagpaplanong bumili ng superhero costume gamit ang kanyang €50 note. Maya-maya sa paaralan, umupo siya sa likod ni Stella, ang matagal na niyang crush, at kinunan siya ng video gamit ang kanyang telepono. Ilang sandali pa, pumasok sa silid ang isang pulis na nagngangalang Giovanna. Nagtatanong siya tungkol sa isang estudyanteng nagngangalang Martino na nawala kamakailan. Hiniling ni Giovanna sa klase na ipaalam sa pulis kung sakaling may marinig silang balita tungkol sa nawawalang estudyante. Bago umalis, lumapit si Giovanna sa kinakabahan na si Michelle. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang merienda na nakalimutan niya sa bahay. Lumalabas na si Giovanna pala ang nanay ni Michelle. Pagkaalis niya, nagdugo ang ilong ni Michelle at nagmamadali siyang pumunta sa banyo. Ilang sandali pa, binuli ni Brando at Ivan si Michelle at kinuha ang pera na pambili sana niya ng costume. Ang binata ay umuwi na masama ang loob dahil sa isa na namang nakakakilabot na araw sa paaralan. Hindi madaling sumuko, naglabas si Michelle ng ilang barya na inipon niya at gagamitin ang mga iyon para bilhin ang kanyang costume. Pumunta siya sa isang lumang tindahan at tinanong kung may superhero costume sila. Ipinakita sa kanya ng shopkeeper ang murang suit na pag-aari ng isang Chinese superhero. Bagamat hindi niya ito gusto, binili pa rin ni Michelle ang pangit na suit. Nang maglaon sa bahay, nakita ni Giovanna ang kanyang anak na suot ang kanyang costume at masyadong nanlulumo upang pumunta sa party. Tulad ng sinumang mabuting ina sa labas, nagsinungaling siya na mukhang maganda ito at pinapunta siya upang ipahiya ang kanyang sarili sa harap ng kanyang mga kaklase. Laking gulat niya, nagsimulang magsaya si Michelle sa party. Nagawa pa niyang kausapin ang crush niyang si Stella. Sa kasamaang palad, mabilis na naging masama ang mga bagay pagkatapos na i-play ng kanyang mga bully ang mga video ni Stella mula sa telepono ni Michelle. Nahihiyang tumakbo si Michelle at nagkulong sa banyo. Sa labas, ang kanyang mga kaklase ay kumakatok sa pinto na hinihiling na buksan ang pinto. Pagod na sa kanyang mahirap na buhay at kasuotan, hiniling niyang maging invisible. Pagkatapos ay tumalon siya sa bintana at umuwi. Kinabukasan, nagising si Michelle at nalaman niyang naging invisible na siya. Ang kanyang ina ay pumasok sa silid upang gisingin siya at nagulat na wala siya roon. Habang hindi nakatingin si Giovanna, sumulat siya ng tala na nagsasabing maaga siyang pumasok sa paaralan. Nakasuot ng mahabang mangga si Michelle at nakatakip ang buong katawan bago pumasok sa paaralan. Pinagmamasdan niya si Stella mula sa malayo at ini-imagine niya kung ano ang maaari niyang gawin sa kanya ngayon. Napansin din niya ang mga nambubuli sa kanya at nagpa siya na parusahan sila. Ibinaba ni Michelle ang lahat ng kanyang damit at pumunta sa paaralan na hubot-hubad at hindi nakikita. Maya-maya sa klase, dinampot niya ang paintball gun ni Ivan at pinaputok ito sa guro. Si Ivan ang napagbintangan at pinarusahan ng guro. Pagkatapos nito, ginulo ni Michelle ang laban sa tennis ni Brando at pinarusahan si Brando dahil sa pagkatalo. Si Michelle ay bumalik sa paaralan at nagpa siya na sa wakas ay oras na upang maranasan ang paraiso. Pumunta siya sa shower ng mga kababaihan at nagpainit sa mainit, masaya, at pawisan na lugar na ito. Bago pa ma-enjoy ni Michelle ang pagtitig sa magandang katawan ni Stella, may bumato sa kanya ng tuwalya. Ang kanyang presensya ay nalantad, at ang mas masahol pa, ang kanyang mga kapangyarihan ay nagsimulang mawala. Ang mga babae ay sumabog sa hiyawan matapos makita ang isang hubad na si Michelle sa ilalim ng tuwalya. Sa klase ni Michelle kinabukasan, nagbigay ng lecture ang isang psychologist na nagngangalang Basili ng mental health tungkol sa kalusugan ng kaisipan para sa mga kabataan. Lumalabas na bukod kay Martino, nawawala na rin si Brando. Naniniwala si Basili na ang pag-unawa sa isip ng binatilyo ay makakatulong sa kanilang investigasyon. Habang nakikinig sa lecture, nagsimulang kuminang ang mga kamay ni Michelle at biglang naging invisible. Buti na lang at sakto namang natapos ang klase, at tumakbo siya palabas bago pa siya makita ng sino man na mag-transform. Si Michelle ay nagmamadaling umuwi at nakita ang kanyang nakababatang kapatid na si Candela sa loob ng kanyang silid. Sinabihan ni Michelle ang kanyang kapatid na umalis sa kanyang silid habang nakaharap siya sa dingding. Dahil sa paghihinala sa kanyang kapatid, si Candela ay nagkunwaring umalis at isinara ang pinto. Sa pag-aakalang siya ay nag-iisa, hinubad ni Michelle ang kanyang mga damit nang hindi tumitingin kung siya ay nag-iisa. Nang lumingon si Michelle, nalantad ang kanyang kapangyarihan sa harap ni Candela na agad na nagsimulang sumigaw sa takot. Tinakpan niya ang bibig niya at pinakalma siya.
Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanya na ang kanyang costume ang nagbibigay sa kanya ng mga superpower. Habang nangyayari iyon, nakipagtulungan si Giovanna kay Basili sa kaso ng nawawalang mga bata. Naniniwala si Giovanna na kanidnap ang mga bata, ngunit hindi iyon ang iniisip ni Basili. Naniniwala siya na ang mga bata ay nasa isang rebelding yugto ng kanilang buhay, na isang normal na bagay na kadalasang nangyayari sa kanilang edad. Si Michelle ay hindi pa rin nakikita nang umuwi si Giovanna kalaunan sa araw na iyon. Habang nakikipag-usap sa telepono sa isang tao, hindi sinasadyang ibinunyag ni Giovanna na ampon si Michelle. Nagulat at nasaktan sa natuklasan, lumabas si Michelle ng bahay at pumunta sa malapit na palaruan. Habang naglalaro si Michelle sa duyan, dumating si Stella at napagkamalan siyang multo. Sa halip na tumakas sa takot, nilapitan siya ni Stella at tinanong kung gusto niya itong maging kaibigan. Umukit ng ngiti si Michelle sa buhangin upang ipagdiwang ang kanilang bagong pagkakaibigan. Sinabi ni Stella na kailangan niyang umalis para sa pagsasanay at nagpa siya ang dalawa na magkita muli. Pagkatapos nito, nakita ni Michelle ang isang lalaki na nakatingin sa kanya mula sa isang malapit na tulay kahit na hindi siya nakikita. Lumayo ang lalaki dala ang kanyang tungkod at nalaman ni Michelle na siya ay bulag. Nang gabing iyon, binisita ni Michelle si Stella sa kanyang tahanan. Iginuhit niya ang isang nakangiting muka sa kanyang bintana at masaya siyang pinapasok nito. Nang maghalikan sila ng gabing iyon, nagsimulang mawala ang kapangyarihan ni Michelle at tumakbo siya palayo bago matuklasan ni Stella kung sino siya. Kinabukasan, kinumbinsi ni Candela si Michelle na ihayag ang kanyang sarili kay Stella. Pumunta siya sa klase niya sa gymnastics kasama ang kanyang aso. Samantala, may bumaril kay Stella ng tranquilizer gun habang siya ay nagsasanay. Pagdating ni Michelle, nakita niya ang isang lalaking nakamaskara na karga ang walang malay na si Stella sa kanyang balikat. Si Michelle ay kumilos para umatake, at ang kanyang aso ay sinubukang kagatin ang salarin sa kamay. Sa kasamaang palad, nakatakas ang kidnapper kasama si Stella. Nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, napagpasyahan nila na ang mga bata ay kanidnap at hindi tumakas. Maya-maya, nagising si Stella sa isang pasilidad na may kakaibang device na nakakabit sa kanyang ulo. Nasa malapit si Basili na nagtatanong sa kanya. Mukhang siya ang nasa likod ng mga kidnapang kung tutuusin. Pagkatapos magpatakbo ng ilang pagsusuri kay Stella, dinala nila siya sa isang selda. Doon, natagpuan niya sina Martino at Brando, ang iba pang mga estudyante na dinukot bago siya. Habang nangyayari iyon, sinabi ni Basili na hindi si Stella ang hinahanap nila. Kinabukasan, nilapitan ng bulag si Michelle sa tabi ng dalampasigan. Sinagot niya ang mga tanong ni Michelle bago pa man ito makapagtanong. Para bang nababasa niya ang nasa isip ng bata. Nang tanungin ni Michelle kung sino siya, sinabi ng lalaki na ang pangalan niya ay Andrej at siya ang ama ni Michelle. Nang makitang hindi naniniwala si Michelle sa kanya, nagsimulang magkwento si Andrej. Ayon sa kanya, dati siyang isang ordinaryong tao na nakatira sa isang maliit na bayan sa Russia. Isang araw, tinamaan sila ng isang nuclear explosion na ikinamatay ng marami at nagpabago sa mga nakaligtas. Ang mutation ay nagbigay sa kanila ng superhuman powers tulad ng telepathy, invisibility, at flight. Binansagan sila bilang espesyal, dinala sila sa isang kampo ng militar na kilala bilang division at ginamit bilang mga sandata para sa digmaan. Pinilit sila ng division sa mga limitasyon ng division. Inihayag ni Andrej na habang ginagamit nila ang kanilang mga kapangyarihan, lalo silang humihina. Inihayag din niya na ang mga special ay baog, maliban sa kanya at ang ina ni Michelle na si Yelena. Natuwa ang mga tao sa division nang ipanganak si Michelle at inilayo siya kina Andrej at Yelena. Dahil tutol sila sa nangyaring iyon, nagpa siya ang dalawa na kunin si Michelle at tumakas sa pasilidad. Sa kanilang pagtatangka na tumakas, isinakripisyo ni Yelena ang kanyang sarili upang hayaang ligtas na makatakas sina Andrej at Michelle. Kahit na si Yelena ay kayang maging invisible, ang pinuno ng mga humahabol sa kanya ay nagawang mahulaan ang kanyang mga galaw at napatay siya. Matapos matagumpay na makatakas, iniwan ni Andrej si Michelle sa pintuan ni Giovanna. Kumpiyansa siya na aalagaan siya nito dahil binasa niya ang nasa isip niya at nakumpirma niyang mabuting tao siya. Ibinunyag ni Andrej na alam ng division na may espesyal na bata ang nakatira sa Trieste at iyon ang dahilan ng mga kidnapang. Habang nag-uusap sila, nakita ng isang mangingisda sa malapit na si Andrej ay kahina-hinala at nagpa siya na tumawag ng pulis. Nauubusan ng oras, binigyan ni Andrej si Michelle ng espesyal na suit na magiging invisible kasama niya.
Inalis ni Andrej ang alaala ng mangingisda at umalis. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis kasama sina Giovanna at Basili. Sinabi ni Giovanna kay Basili na si Michelle ay ampon at ito ay nagbigay sa kanya ng ideya na siya ang espesyal na bata na hinahanap nila. Nag-alok si Basili na iuwi si Michelle at pumayag si Giovanna. Sa ibang pagkakataon sa bahay, napansin ni Michelle ang mga marka ng kagat ng aso sa kamay ni Basili na nagpapatunay na siya ang kidnapper ni Stella. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nailak na ni Basili ang lahat ng pinto. Si Michelle ay naging invisible, ngunit nahanap siya ni Basili gamit ang harina. Sa kalaunan, lumabas si Michelle sa mga lansangan at nakasalubong si Ivan. Sumakay siya sa likod ng kanyang motorsiklo at pilit siyang pinaalis. Nang ligtas na sila, ipinakita ni Michelle ang kanyang sarili sa kinakabahan na si Ivan. Tapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa katotohanan sa likod ng pagkawala ng kanilang mga kaklase. Sa ibang lugar, sinubukan ni Stella at ng kanyang mga kaklase na tumakas. Matagumpay na nakalabas si Stella sa ventilation at lumabas. Nilagpasan niya ang mga gwardya at nakarating sa isang tore na may searchlight. Gumuhit siya ng smiley face sa searchlight at itinutok ito sa langit. Sa isang lugar sa lungsod, nakita ni Michelle ang liwanag at ngumiti. Alam na si Stella ang may gawa nito. Siya at si Ivan ay nagmamadali patungo sa pinanggagalingan ng liwanag, ngunit si Stella ay nadakip nang dumating sila. Lumikha si Ivan ng distraction habang si Michelle ay naging invisible at pumasok sa barko. Sa tulong ng kanyang kapangyarihan, matagumpay na narating ni Michelle ang selda kung nasaan si Stella at ang iba pa. Matapos silang ilabas, ipinakita niya ang kanyang sarili sa kanila. Hindi nagtagal, tumakas sina Brando at Martino habang sinubukan ni Michelle at Stella na iligtas ang isa pang bihag. Laking gulat ni Michelle, dinala siya ni Stella sa mga kamay ng mga kaaway. Lumalabas na siya ang nasa ilalim ng kontrol ng pag-iisip ng isa pang bihag at nagkataon na siya ang tao sa likod ng lahat. Ibinunyag ng Russian boss na kinokontrol niya sina Basili at Stella para makuha si Michelle. Sinasabi rin niya na kumikilos siya sa ilalim ng utos ni Yelena. Ayon sa kanya, hindi siya namatay sa lahat ng mga taon na nakalipas at sinusubukang sakupin ang dibisyon. Idinagdag niya na kinamumuhian na ngayon ni Yelena ang mga normal na tao dahil sa kung gaano kasama ang pakikitungo nila sa mga espesyal. Di nagtagal pagkatapos nito, umuga ang silid at nalaman natin na nasa loob sila ng isang submarine. Sa labas, dumating sina Andrej at Giovanna. Natuklasan nila na malapit nang sumabog ang lugar. Nagmamadali silang niligtas ang mga dinukot na bata at hanapin si Basili na nakakulong. Nabasa ni Andrej ang kanyang isip at nakumpirma na siya ay nasa ilalim lamang ng kontrol ng isip. Ilang sandali pa, lumabas sila ng barko bago ito sumabog. Balik tayo sa submarine, nagising ni Michelle ang kanyang telekinetic powers at nagsimulang gumawa ng kaguluhan. Nagawa niyang patayin ang lahat at nailigtas si Stella. Hindi nagtagal, nakarating sila sa baybayin at ipinahayag ni Michelle ang kanyang kapangyarihan sa pulisya. Sinabi ni Andrej kay Michelle na kailangan nilang burahin ang alaala ng lahat sa pangyayari. Sumang-ayon si Michelle at hinalikan si Stella bago mabura ang kanyang alaala. Sinabi ni Andrej kay Michelle na aalis na siya. Pagkatapos ay umalis siya pagkatapos burahin ang mga alaala ng lahat. Pagkatapos nito, lahat ay bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa Trieste. Sa isang lugar sa Russia, ipinaalam ng isang gwardya sa isang upuan na nakatakas sa kanila si Michelle. Di nagtagal pagkatapos nito, ibinunyag ni Yelena ang kanyang sarili at idinagdag ng gwardya na natagpuan din nila si Natasha sa Morocco. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinahayag na noong tumakas si Andrej sa division ay may kasama siyang 2 sanggol. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.